Isang malamig at basang Huwebes ng hapon sa Roma. Ang langit ay kulay abong bakal, at ang ulan ay kumakaway pababa sa mga bubong ng Sistine Chapel na parang mga luha ng isang lumang santo. Sa loob ng Vatican, sa pinakasagradong silid ng mga pagpupulong, ang hangin ay makapal, hindi lamang dahil sa kahalumigmigan kundi dahil sa inaasahang bigat ng sandali. 12 kardinal, lahat pawang mga haligi ng simbahang Katoliko, ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa na yari sa sinaunang kahoy. May ilan sa kanila ang nakatitig sa kanilang mga kamay, ang iba na may lihim na nagbubulungan. Lahat sila ay naghihintay ng isang lalaking naging sentro ng usapan sa buong mundo nitong nakaraang 2 buwan. Walang umasa kay Cardinal James Provost na mahalal bilang Papa. Isang Amerikanong Heswita mula sa Chicago, kilala sa kanyang pagiging tahimik, matapang, at sa kanyang matagal na paglilingkod sa mahihirap, mula sa matitigas na kalsada ng South Side hanggang sa putikang nayon ng Peru. Ngunit 2 buwan na ang nakalipas, isang haligi ng puting usok ang tumindig sa langit ng Roma, at ang mundo ay nakakita ng hindi inaasahan, si Leo Racie. Isang papa na walang palamuti. Isang papa na hindi nangako ng higit kundi ng totoo. Nang si Leo ay lumabas mula sa logya ng Basilika ng St. Peter, hindi siya ngumiti. Tila mas malalim pa sa tradisyon ang kanyang iniisip. Mula noon, marami na ang nabahala sa kanyang katahimikan. Tumanggi siyang manirahan sa mararangyang apartment ng Papa. Sa halip, pinili niya ang isang simpleng silid sa Domus Sancta Marthae. Kumakain siya sa karaniwang cafeteria, sinasagot ang sariling telepono, at nakikitang naglalakad mag-isa sa mga bulwagan ng Vatican na parang isa sa mga staff. Hindi siya kumikilos na parang Papa, bulong ni Cardinal Ralic sa isang kasamang Italian Cardinal, sabay salat sa gintong singsing na nasa kanyang daliri. Hindi. Mas mukhang rebelde, sagot ng isa, tahimik ngunit puno ng pag-aalala. Ngunit ngayong hapon, may usap-usapan na isang malaking anunsyo ang ilalabas ng Papa. Lahat ay tinawag sa agarang pagpupulong. Lahat ay hindi mapakali. Sa kabilang panig ng Vatican, sa loob ng isang maliit at payapang silid, nakatayo si Leo sa tabi ng kanyang bintana, pinapanood ang ulan habang bumabagsak ito sa cobblestone ng St. Peter's Square. Sa kanyang kamay ay isang simpleng folder, puti, walang marka, walang sigaw ng kapangyarihan. Sa kanyang mukha, isang anyong kalmado, ngunit puno ng bagyong hindi pa sumasabog. May kumatok. Ang kanyang aide, si Father Micali, ay sumilip. Kabanalan, naghihintay na po ang mga kardinal. Tumango si Leo. Ngunit hindi siya lumakad agad. Sa halip, ibinaling niya ang tingin sa isang lumang krusipihong nakasabit sa dingding. Minsan, mahina niyang sabi, ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa trompeta. Nag-alangan si Father Micali. Sasabihin ko po bang darating ka na? Sabihin mong maghintay sila. Kausap ko ang isang mas mahalaga. Umiling si Micali at marahang isinara ang pinto. Sa kabilang dulo ng bulwagan, tinapik ni Cardinal Valente ang kanyang relo. Higit sa oras, bulalas niya na may bahid ng pagkairita. Hindi na ako nagtataka, ani Ralique, malutong ang boses. Ganyan siya. Laging may drama. Ngunit hindi drama ang bumuka sa pintuan kundi katahimikan. Nang pumasok si Leo, wala siyang kasamang tagasunod, walang alinggaw ng trompeta, at suot pa rin niya ang kanyang payak na puting sutana. Ang tanging tunog ay ang kanyang mga hakbang sa sahig na marmol. Mga Ginoo, panimula niya, tumitig sa bawat isa. Hindi ako narito upang ulitin ang dati. Narito ako upang simulan ang bago. Sa loob ng silid, tahimik ang lahat. Ngunit may isang bagay sa kanyang tinig, isang pagsabog na pinipigil, isang apoy na nakakandado sa loob ng balon na hindi maaaring baliwalain. Bukas, patuloy niya, ay maglalabas ako ng mga anunsyong hindi madaling tanggapin. Ngunit kailangan. Umiling si Cardinal Tamaras. Anong klaseng anunsyo, kabanalan? Inilapag ni Leo ang folder sa mesa. Isa-isang bumukas ang mga mata ng mga kardinal. Ang folder ay may 3 pahina lamang. Una, sabi ni Leo, ay walang sambahayan ng Papa mula sa araw na ito. Tapos na ang mga seremonya. Tapos na ang korte ng medieval. Parang sumabog ang hangin. Si Cardinal Hoffman ay napaatras sa kanyang upuan. Hindi maaari, bulong niya. Hindi. Ngunit hindi pa tapos si Leo. Ang dignidad ay hindi nasusukat sa dami ng silk at ginto. Jesus had no throne. No robes. No masters of ceremony. Walang nakaimik.
Sa sulok ng silid, tumingin si Valente sa folder na natitira sa mesa at alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang lamig ng marmol sa sahig ng silid ay tila dumadaloy sa mga binti ng bawat isa sa kanila. Sa loob ng conference hall ng Vatican, ang hangin ay punang pag-aalinlangan at kaba. 12 kardinal ang nakaupo sa kanilang mga upuan, pawang bihasa sa politika ng simbahan, sanay sa mga lihim na kompromiso at mga pakikibaka sa likod ng mga pintuan. Ngunit sa araw na ito, kakaiba ang kanilang kalaban. Hindi ito isang intriga sa loob ng kurya, kundi isang lalaki na hindi sumusunod sa anuman sa mga lumang alituntunin. Si Papa Leo Racio ay nakatayo sa dulo ng mesa, hindi sa trono, kundi sa simpleng likod ng isang upuang kahoy, walang kahanga-hangang kasuotan o baston ng kapangyarihan. Sa kanyang kaliwang kamay ay hawak pa rin ang folder na kanina pa lamang ay nagdulot ng tahimik na kaguluhan. Ang sambahayan ng Papa, ulit niya, ay wala na. Napatingin si Cardinal Tamaras sa paligid, tila naghahanap ng kumpirmasyon na siya lang ba ang nakakakita sa kabaliwan ng sandaling ito. Isa siyang tagapagtanggol ng tradisyon, isang tagapag-ingat ng mga seremonyang sumalamin sa mahigit 1 milenyo ng kasaysayan ng simbahan. Hindi siya sanay na tahimik na manood habang pinupunit ng isang tao ang kanyang mundo. Hindi ito posible, mariin niyang sinabi. Ang sambahayan ay hindi simpleng dekorasyon, ito ay simbolo. Dignidad. Ang kahulugan ng pagkatao ng ating tungkulin. Ang ating dignidad, sagot ni Leo, ay hindi kailanman nakabase sa kasuutan o prosesyon. Sabihin mo sa akin, Cardinal, may court ba si Kristo? May mga tagahawak ba siya ng korona? Tahimik. Malalim ang bawat bitaw ng kanyang tinig. Ano ang layunin ng ating mga prosesyon? Tanong pa ni Leo, lumalapit sa mesa. Para ba sa mga tapat? O para sa ating sariling pagkamataas? Para sa orden, sagot ni Cardinal Ralique, halos pabulong. Ang orden na iyan, ani Leo, ay naging pananggalang sa bulok na istruktura. Ang mga taong nakatingala sa atin ay hindi naghahanap ng gintong kurtina. Naghahanap sila ng pagkalinga. Naghahanap sila ng simbahan na kasing payak ng ebanghelyo. Sa isang gilid ng silid, si Cardinal Valente ay tahimik na nakikinig, pinag-aralan ang bawat galaw. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula sa mga reaksyon ng mga kasama hanggang sa ekspresyon ng Papa, isang halo ng kalmadong apoy, ng hindi matitinag na determinasyon. Kung aalisin natin ang sambahayan, ani Tamaras, ano ang susunod? Ang Sistine Chapel? Ang Guardia ng Swiss? Ngumiti si Leo, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Hindi ako interesado sa pagsira ng mga dingding. Ang mga dingding ay walang kasalanan. Ang problema ay nasa puso. Lahat ng bahagi ng simbahan na naging hadlang sa misyon ni Kristo, iyan ang kailangang baguhin. May sumamid. Si Cardinal Hoffman, pula ang mukha, ay biglang nagsalita. Kabanalan, ito ay labis. Labis na biglaan. Maaaring mawalan tayo ng respeto. Maaaring bumagsak ang kredibilidad ng ating katungkulan. Ang respeto, sabi ni Leo, ay hindi dapat manggaling sa takot. Hindi sa yaman. Kundi sa katapatan sa ebanghelyo. Nakatanggap na ako ng mga liham mula sa mga paring nasa slums ng India, sa mga madre sa Congo, sa mga misyon sa Amazon, at lahat sila ay nagsasabi ng isa, maraming salamat. Sa wakas, may Papa na marunong makinig. Tahimik muli. Ngunit hindi ito tahimik ng pagkalito, ito ay tahimik ng pag-isip. Sa labas ng silid, sa mga koridor ng Vatican, kumalat ang balita na tila apoy sa tuyong kabubatan. Ang sambahayan ng Papa ay tinanggal. Sa pantry, 2 matandang madre ang nag-usap habang nagkakape. Baka sa wakas, Sister Emilia, sabi ng isa, ay maranasan natin ang simbahan na para talaga sa mahihirap. Kung hindi siya patumbahin muna, bulong ng isa, sabay tiklop ng kanyang abito. Sa isang opisina ng administrasyon, si Luca, isang empleyado sa accounting, ay tumingin sa pader na puno ng mga retrato ng mga papa. Tingnan mo to, sabi niya sa kasamang si Elena. Lahat ng ito, puro larawan ng palasyo, ng okasyon, ng yaman. Pero itong bago parang ibang klaseng santo. Parang Francis na muling nabuhay, sagot ni Elena. Sa gabi ring iyon, si Leo ay nakaupo mag-isa sa kanyang maliit na silid. Wala siyang mga tagapagsilbi, wala ring bodyguard na nakapwesto sa loob. Sa harap niya ay isang maliit na mesa, isang tinapay, kaunting olibo, at isang tasa ng mainit na tubig. May kumatok. Pumasok ka, ani Leo. Si Cardinal Valente ang pumasok, may hawak na folder.
Marami ang naalarma, sabi niya, walang paligoy. May mga obispo mula sa Alemanya, Poland, at Brazil na humihingi ng paliwanag. May ilan na nagmumungkahi na kailangan nating magpaliwanag sa media. Kung hindi, baka mabuo ang oposisyon. Tumango si Leo. At anong tingin mo? Tanong niya. Si Valente ay tumigil bago sumagot. Sa loob ng 50 taon ko sa simbahan, ngayon lang ako nakakita ng isang papa na walang takot. Hindi ito tapang, Valente, sagot ni Leo. Ito ay pangangailangan. Tunay nga, bulong ni Valente, pero sa Roma, ang pangangailangan ay laging may kaakibat na kapalit. Umupo siya sa isang silya. Ano ang susunod mong galaw? Hindi agad sumagot si Leo. Sa halip, binuksan niya ang kanyang Biblia. Binasa niya ang isang sipi, tahimik, halos parang dasal. Kung sino ang nais mauna, kailangang maging huli sa lahat, at lingkod ng lahat, bulong niya. Ang susunod kong galaw. Sundin yon. Sa isang lihim na tanggapan sa kabilang dulo ng Vatican, nagtipon ang 4 sa mga kardinal. Tahimik, walang seremonya. Hindi natin ito maaaring hayaang magpatuloy, ani Ralik. Kung patuloy siyang ganyan, ani Hoffman, baka tuluyang mawalan ng kontrol ang Curia. Hindi siya nakikinig, ani Tamaras. Hindi rin siya natatakot. Tumango si Ralik. Kaya kailangan nating iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa kapangyarihan. Tahimik na bumukas ang isang bote ng alak. Isang baso ang inilapag sa mesa. Sa simbahan, bulong ni Tamaras, lahat ay may kabayaran. Ngunit sa labas ng mga pader ng kapangyarihan, sa mga pasilyo, sa mga kusina, sa mga kapilya kung saan ang mga simpleng tao ay lumuluhod at nagdarasal, isang bagong usapan ang sumisibol. Isang bulong ng pag-asa. Isang tanong na marahil ay hindi pa rin nila masagot, ngunit itinatago nila sa kanilang mga puso. Maaaring totoo ito. Baka siya nga. Walang sinuman sa boardroom ng Instituto para as Obras de Religio, mas kilala ng lahat bilang Banco do Vaticano, ang handa sa kanyang pagdating. Isang martsa ng sapatos na mabilis ngunit walang tunog ang naglakad sa hallway ng marble, at sa sumunod na sandali, bumukas ang pintuan na tila hinipan ng hangin. Mga Ginoo, sabi ng isang malumanay ngunit pamilyar na boses. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon. Si Papa Leo Rasi ay pumasok. Wala siyang kasama. Walang paunang abiso. Wala ring ceremonial guard. Ang kanyang suot ay gaya ng dati, isang simpleng puting kasok na walang kapa, walang singsing, walang krus sa dibdib kundi isang payak na kahoy na kwintas. Ang pagtigil ng paghinga sa silid ay sabay-sabay. Your Holiness, bulalas ni Ea Emilio Rossi, chairman ng bangko, habang papalapit si Leo sa mesa. Hindi po namin inaasahan ang inyong pagbisita. Alam ko, sagot ni Leo. Minsan, kailangan nating iwasan ang paanyaya kung nais nating makita ang katotohanan. Walang umimik. Ang mesa ay napapalibutan ng 11 miyembro, mga lalaking may mamahaling relo, mamahaling tali sa leg, at mga mukha na sanay sa boardroom, hindi sa sakristya. Sa gitna nila, si Rossi, ang lumang haligi ng ekonomiya ng simbahan, ay nagsikap manatiling kalmado. Maupo po kayo, Santo Papa. Yumiling si Leo. Mas gugustuhin kong tumayo. Mas mabilis akong makakapagdesisyon ng ganon. Sa isang iglap, inilabas niya mula sa kanyang dalang folder ang isang makapal na dokumento. Maayos, nakatali, at may selyo ng Santo Papa sa unang pahina. Inilaan ko ang nakaraang linggo sa pag-aaral ng inyong portfolio, panimula niya. Mga kumpanya ng armas. Pabrika ng fossil fuel. Bangko na may kasaysayan ng diskriminasyon. At mga korporasyong kasangkot sa child labor. Lahat ay bahagi ng ating pamumuhunan. Nagpalitan ng tingin ang mga miyembro. Ang ilan ay tila gustong magsalita, ngunit pinigilan ng takot. Si Rossi lang ang naglakas ng loob. Your Holiness, may I explain? Hindi, putol ni Leo, marahan ngunit may bigat. Hindi ako narito upang marinig kung paano natin pinapakinabangan ang dugo ng mahihina. Narito ako upang tapusin ito. Tumahimik si Rossi. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kasama, naghahanap ng suporta. Wala. Epektibo agad, patuloy ni Leo, aalisin natin ang ating mga pamumuhunan sa lahat ng industriyang hindi alinsunod sa katuruan ng ating pananampalataya. Hindi na tayo kikita sa gyera, sa polusyon, o sa pagsasamantala sa mahihirap. Ngunit kabanalan, singit ni Rossi, ngayon ay medyo nanginginig ang boses.
Ang ating mga charitable programs, ang ating hospitals, ang ating scholarships, they depend on these returns. Ang pagtanggal ng mga ito ay maaaring magdulot ng hundreds of millions in losses. Tama ka, sagot ni Leo at tumango. Maaari tayong mawalan ng milyong dolyar. Ngunit hindi ba tayo matagal nang nawawalan ng moralidad? Hindi alam ng sinuman kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang iyon, simple ngunit matalim, ay parang kutsilyong tumagos sa hangin. Ang ating mga kawanggawa, patuloy niya, ay hindi dapat umaasa sa kita mula sa kasamaan. Ang ating lakas ay hindi nakasalalay sa market performance, kundi sa ating paninindigan. Kung kailangan nating magtipid upang manatiling tapat kay Kristo, magtitipid tayo. Isa sa mga miyembro, si Giancarlo Vellini, ay biglang sumingit. Santo Papa, with all respect, this move is unprecedented. The Vatican Bank has always been independent. Ang simbahan ay hindi isang negosyo, sagot ni Leo, at ang ating bangko ay hindi isang kasino para sa mga kasalanang pinapalitan ng ginto. Tumayo si Rossi, pilit pinapanday ang kanyang dignidad. May mga batas. May mga kontrata. Kung aalis tayo ngayon, may penalties. Lawsuits. Turmoil. Magkakaroon din ng pagbabago, ani Leo. At kung may turmoil, hayaan nating magsimula ito sa puso ng hustisya. Muling lumingon si Leo sa folder. Kumuha siya ng isang pahina mula roon at inabot ito kay Rossi. Ito ang bagong balangkas ng etikal na pamumuhunan. Lahat ng desisyon mula ngayon ay kailangang sumunod dito. Walang eksepsyon. Si Rossi ay napatingin sa dokumento. Binasa ang mga unang linya. Halos hindi siya makapaniwala. No weapons. No fossil fuel. No exploitation. No dirty supply chains, bulong niya. Tumango si Leo. No blood on our hands. Tila isang matagal na sandali ang dumaan bago may nagsalita ulit. Ang tahimik na pagpoproseso ng lahat ng naroon ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong pagtutol. Ngunit ang mata ni Rossi ay biglang nanigas. Nagbago ang kanyang tinig, hindi na paggalang, kundi babala. Kabanalan, kung itutuloy mo ito, maaaring matanggal ka sa posisyon. Sa loob ng Kurya, may mga batas din, may mga paraang hindi mo pa nararanasan. Ngunit ngumiti si Leo. Walang takot. Walang alinlangan. Alam ko, sabi niya. At hindi ako dinala rito ng Espiritu Santo para takutin ng spreadsheet. At sa isang iglap tumalikod siya. Naglakad palayo, hindi nagpapaalam, hindi tumitingin sa likod. Iniwan niya ang silid sa katahimikan, at ang kanyang presensya ay parang ulap na tumabon sa buong espasyo, hindi sa bigat, kundi sa liwanag na iniwan nito. Sa hallway, sinalubong siya ni Father Micali. Kabanalan, may mga tawag na po mula sa Germany at Savia. Mukhang mabilis ang pagkalat ng balita. Hayaan mong kumalat, sagot ni Leo. May ibang media na rin pong nag-aabang sa labas ng Vatican, dagdag ni Micali. Hayaan silang maghintay. Magbibigay ako ng tanong, hindi ng sagot. Nagpatuloy sila sa paglakad. Ngunit sa likod nila, sa loob ng conference room, bumalik sa ulap ng tensyon ang mga dating makapangyarihang pinuno ng bangko. Si Rossi ay naupo, tahimik, hawak pa rin ang dokumentong iniabot sa kanya. Mukhang hindi biro ang bagong papa natin, bulalas ng isa. Hindi lang siya hindi biro, sagot ni Rossi. Isa siyang lindol. Sa kabilang panig ng lungsod, isang eksaktong kabaligtaran na tanawin ang nagaganap. Sa isang maliit na parokya sa distrito ng Trastevere, si Sister Guadalupe ay nakatanggap ng tawag mula sa Vatican. Naaprubahan ang reforma sa bangko, sabi ng boses sa kabilang linya. Sandali siyang napahinto. Tumingin sa paligid ng simbahan, may mga amoy ng insenso at bulok na kahoy, may mga batang kalye na natutulog sa mga bangko. Nagdasal siya ng tahimik. Salamat, Diyos ko, bulong niya. Parang may liwanag na muling pumapasok. Samantala, sa mga redaksi ng pahayagan, ang mga headline ay halos sabay-sabay nagbago. Sa IAI, sa Le Monde, sa Folha de Sao Paulo, at maging sa Al Jazeera. Papa Leo Rossi, unang santo papa na nagbuwag ng pamumuhunan sa armas at fossil fuel. Simula ng isang era. Bangko ng Vatikano sa ilalim ng reformang moral. Papalaban sa ginto, ang unang hakbang patungo sa isang simbahang walang takot. At habang ang mundo ay lumiligid sa bagong balitang ito, sa kanyang munting silid sa Domus Sanctae Marcae, muling binuksan ni Leo ang kanyang lumang Biblia.
Isang tala ang nakasabit sa pinto, isinulat ng isang voluntaryo sa Vatican Canteen. Salamat po, Santo Papa. Sa wakas, may nakikinig. Tinitigan ito ni Leo. Hindi siyang umiti. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang alon ay nagsimula na. Sa sumunod na linggo, tila hindi na natutulog ang mga dingding ng Vatican. Ang mga balita ay dumagsa tulad ng buhawi. 3 bansa ang nagpadala ng formal recall sa kanilang mga embahador. Sa Alemanya, ang panukalang bawasan ang kontribusyon sa mga proyekto ng simbahan ay biglang lumitaw sa Senado. Sa Estados Unidos, isang grupong konserbatibo ng mga katolikong negosyante ay naglabas ng pampublikong pahayag na tututol sa politikal na radikalismo ng kasalukuyang Santo Papa. Sa loob ng Palasyo Apostoliko, si Cardinal Valente ay nakatayo sa harap ng bintana ng kanyang tanggapan. Sa labas, ang araw ay malamlam, pilit na sumusungaw sa mabibigat na ulap ng tag-ulan. Sa kanyang kamay ay isang dokumento, makapal, may pahina ng mga lagda. May mga red underline. Confidential. Klasifikado. Isang ulat mula sa kanyang team, movement within the college. Private conversations increasing. Possible action being coordinated in secrecy. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel sa mesa at naglakad patungo sa pinto. Sa kabilang silid, sa mismong pusod ng Vatican, si Papa Leo ay nakaupo sa isang lumang upuan na gawa sa kahoy, may bitbit na tasa ng tsa. Sa kabila ng tumitinding kaguluhan, ang kanyang mukha ay tahimik, hindi dahil sa kakulangan ng pakiramdam, kundi sa isang uri ng katahimikan na tila binuo ng ilang dekada ng pananalangin sa mga liblib na bundok ng Peru. Kabanalan, sabi ni Valente, habang lumalapit, kailangan na po nating pag-usapan. Gaano kalalim, tanong ni Leo, hindi na kailangang ipaliwanag pa kung anong usapin yon. Ganoong lalim na may ilang miyembro ng college ang hindi na nagtatago. May mga lihim na pagpupulong. May mga tinatanggal sa mga opisyal na chat. May iba pang gustong tawagin ito sa legal na pangalan, motu proprio deponer pontificem. Tumango si Leo. Ibig sabihin, desidido na sila. Hindi pa, sagot ni Valente. Pero hinog na. Kung may konting pagkakamali ka pa, kung isang maling galaw lang Alam ko. May ilang bansa, dagdag ni Valente, na nagbabanta ng diplomatic freeze. At ang ilan sa pinakamalaking donor ng simbahan, partikular sa Amerika at Alemanya, ay nag-aambang putulin ang lahat ng suporta kung hindi ka hihinto. Ang tanong, ani Leo, nakatitig sa kanyang tasa ng tsaa, ay kung kailan tayo titigil sa pagiging alipin ng salapi at magsimulang muling magturo ng pananampalataya. Ang sagot, tugon ni Valente, ay kapag ang simbahan ay hindi na kayang bayaran ang ilaw ng katedral. Napangiti si Leo, mapait ngunit totoo. Tama ka. Naglakad siya palapit sa isang lumang estante. Kinuha niya ang isang maliit na sobre na natatakpan ng alikabok. Binuksan ito. Isang sulat. Lumang tinta. Simpleng papel. Binasa niya ng mahina. Kung dumating ang araw na ikaw ay palibutan ng kadiliman, huwag kang bumalik sa liwanag ng mundo. Hanapin mo ang liwanag sa mata ng pinakamatanda mong pasyente, sa huling halik ng isang ina sa kanyang anak, sa pawis ng manggagawang hindi nakakakain. Doon mo matatagpuan ang sinag ng Diyos. Sister Maria. Si Sister Maria. Mula sa Peru. Kasama niya sa mga taon ng misyon, sa mga gabi ng gutom, sa mga araw ng ulan na may kasamang sakit at tiwala. Sa isang bahagi ng mundo na matagal nang kinalimutan ng sentro ng simbahan. Kasama ng sulat ay isang maliit na krusipihong gawa sa tinik. Binulungan niya, hindi ako nag-iisa. Nagpasya siyang lumakad. Walang abiso. Walang press. Isang simpleng kutob sa dibdib. Sumakay siya sa isang maliit na kotse, kasama si Father Micali, at nagtungo sa isang retreat house sa labas ng Roma. Pagkarating niya, walang tagapagtanggap. Wala ring bantay. Isang lumang bahay ng mga Benedictine monk, ngayon ay tahimik at ginagamit ng ilang paring naghahanap ng kapayapaan. Umupo siya sa isang lumang bangko sa hardin. Sa harap niya, isang matandang puno ng olibo. Sa paligid, mga ibon at katahimikan. Sa loob ng Vatican, lumalalim ang alon. Sa isang lihim na tanggapan, nagsimula ng iguhit ang tinatawag ng ilan na plano para sa pagpigil. Sa kabila ng mga pader, may mga kardinal na nagpapalitan ng liham. Pinag-aralan ang conclave rules. Tinitimbang ang posibilidad ng incapacita spiritualis. Sa Trastevere, si Sister Guadalupe ay nakatanggap ng mensahe.
Ang Papa ay umalis sa Vatican. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Agad siyang nagdasal. Gabayan mo siya, Panginoon. Marami sa amin ang nakasandal sa kanyang paninindigan. Sa gabi, habang ang ulan ay kumakaway sa bubong ng retreat house, si Leo ay nakaupo sa loob ng chapel. Sa harap niya, isang bukas na Biblia. Sa tabi nito, isang maliit na kandila. Nagbulong siya ng panalangin. Hindi ako tumakbo upang baguhin ang simbahan, kundi upang ibalik ito sa iyo. Ngunit ngayon, Panginoon, tila lahat ng makapangyarihan ay gustong takpan ang iyong liwanag. Ano ang nais mong gawin ko? Tahimik. Walang tinig. Walang hudyat. Ngunit sa kanyang puso, may gumapang na linaw, ang katotohanan ay hindi tinatanggap ng lahat, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi ito dapat sabihin. Kinabukasan, bumalik siya sa Roma. Tahimik. Walang press release. Naglakad siya papunta sa kapilya ng Santa Marta, kung saan isang matandang madre ang naglilinis ng altar. Napatingin ito. Kayo po ba ay ang Papa? Tumango siya. Sa tuwing nagdadasal ako, sabi ng madre, hinihiling ko na sana'y may santo papa na hindi matatakot magsabi ng totoo. Huwag po kayong tumigil, sagot niya. Sa opisina ni Valente, naghihintay ang ilang dokumento, isa mula sa Estados Unidos na may linyang suspension of diplomatic cooperation, isa mula sa isang embahador sa Latin America na nagsasabing, multiple dioceses are questioning papal authority. Gusto na nilang humila ng suporta, sabi ni Valente. Para kang target ng giyera. Kung ganoon, sagot ni Leo, ay panahon na rin para tumindig tayo bilang mga sundalo ng Ebanghelyo. May kumatok. Isang batang madre ang may dalang sobre. Galing sa Peru. Inabot kay Leo. Binuksan niya ito. Muling sulat mula kay Sister Maria. Isang linya lang. Ang mga dukha ay nagdiriwang. Ang mga makapangyarihan ay natatakot. Ibig sabihin, nasa tamang landas ka. Walang sagot si Leo. Ngunit sa kanyang mata, muling sumiklab ang apoy na matagal na niyang pinanday sa katahimikan. Sa unang araw ng linggong iyon, isang hindi pangkaraniwang mensahe ang ipinalabas mula sa Santala. Hindi ito encyclical. Hindi rin homilya. Isa lamang itong payak na imbitasyon na ipinadala sa mga pinuno ng iba't ibang mga orden ng simbahan mula sa 50 bansa, isang pag-uusap ukol sa kinabukasan. Harinaway makasama namin kayo. Ang lugar ay hindi ang Sistine Chapel. Hindi rin ang grandiosong Clementine Hall. Ang pagpupulong ay ginanap sa isang maliit na bulwagan sa gilid ng Vatican Gardens, karaniwang ginagamit sa mga simpleng workshop ng mga kapilya. Walang pulang alpombra. Walang chore. Sa halip, may bilog na pagkakaayos ng mga upuan, at sa gitna, isang mesa na may tubig, tinapay, at isang Biblia. Sa pagdating ng mga panauhin, agad na napansin ang kakaiba, kalahati ng mga dumalo ay kababaihan. Madre. Mga misyonera. Mga social worker. Isa sa kanila ay si Sister Guadalupe, mula sa Trastevere, kilala sa mga komunidad ng migrante sa Roma. Isa pa ay si Sister Clara, isang madre mula sa Congo na halos namatay sa isang raid habang naglilingkod sa isang kampo ng refugee. Walang title. Walang paghalik sa singsing. Nang dumating si Papa Leo, binati lang niya ang bawat isa ng kamay, gamit ang unang pangalan. Salamat sa inyong pagdating, Anya. Hindi tayo narito upang sundin ang tradisyon. Narito tayo upang tanungin ito. Tahimik. Nagulat ang ilan. Ang iba'y ngumiti. Ang simbahan, patuloy ni Leo, ay matagal nang naging isang tor. Mataas. Malayo. Mataimtim. Ngunit si Kristo ay hindi nagtayo ng tor. Nagtayo siya ng mesa. Tumayo si Sister Guadalupe, ang tinig ay kalmado ngunit matalim. Banal na Ama, kami ay nagagalak sa inyong imbitasyon. Ngunit sa mga pinanggalingan naming lugar, ang mga pader ng simbahan ay parang bakal. Hindi kami pinapakinggan. Kami ay tinatanggap bilang lingkod, hindi kasama sa pagdedesisyon. Dahil yan ang luma nating sakit, sagot ni Leo. At ngayon, nais kong ianunsyo ang lunas. Inilabas niya ang isang maliit na dokumento at ipinatong ito sa gitna ng mesa. Magkakaroon tayo ng isang bagong komisyon. Ito ay tututok sa pagsusuri ng pamamalakad, doktrina, at pananagutan ng simbahan sa mundo ngayon. Kalahati ng mga kasapi nito ay mga babae.
Kalahati ay magmumula sa tinatawag nating Global South, Latin America, Africa, Asia. Mabilis ang reaksyon. 1, 2, 3 bulong. May kumunot noo. May nag-angat ng kilay. Ngunit may ilan ding napaluha. May kapangyarihan ba ito, Santo Papa? Tanong ni L. Thomas, isang Heswita mula sa New York. Hindi ito kosmetiko, tugon ni Leo. Ang kanilang mga rekomendasyon ay ituturing na may parehong timbang tulad ng mga curial congregations. At ang kanilang mga sesyon ay bukas sa transparency. Ganoon ba? Tanong ni Sister Clara. At paano kung ang mga rekomendasyon ay salungat sa nakasanayan ng Vatican? Kung ganoon, sagot ni Leo, dapat nating tanungin kung ang ating nakasanayan ay galing sa Diyos o sa ating kaginhawaan. Tahimik. Isang uri ng katahimikan na hindi sanhi ng pag-aalinlangan, kundi ng pagbubuo ng revolusyon sa dibdib ng mga nakikinig. Ang mga reforma, dagdag niya, ay hindi dapat manggaling mula sa itaas. Dapat itong umusbong mula sa mga gilid, kung saan si Kristo ay tumira, nagpagaling, at namatay. May biglang nagtangkang tumawag sa labas. Isang assistant ang tahimik na lumapit kay Cardinal Valente, na nandoon din bilang tagamasid. Your Eminence, breaking news. Cardinal Relic just released a statement. Valente ay kumunot no. Ano ang laman? Binasa ng aide ang text, ang Papa ay lumilihis na sa katotohanan ng simbahan. Ang mga aksyon niya ay nagbubukas ng pintuan sa Chaos. Ibinulong ni Valente kay Leo ang nilalaman. Ngumiti si Leo, mahina. Kapag ang mga pintuan ay binuksan, minsan ay Chaos ang unang papasok. Ngunit sa likod nito, may hangin din ng espiritu. Bumalik siya sa mesa. Tiningnan ang mga mata ng bawat isa. Hinihiling ko sa inyo, Anya, huwag niyong asahan na ako ang mag-aayos ng lahat. Ang pagbabagong nais natin ay hindi pwedeng magmula lamang sa isang tao. Ang aking papel ay buksan ang pinto. Sa inyo ang hakbang. Tumayo si Sister Guadalupe, ang kamay ay nakapatong sa lumanyang rosaryo. Kung kami ay may boses na, hinding-hindi na kami mananahimik. Sa dulo ng pagpupulong, isang resolusyon ang binuo. Sa loob ng 3 buwan, sisimula ng bagong komisyon ang unang pandaigdigang konsultasyon. Gagamit sila ng teknolohiya para makarinig ng mga pananaw mula sa mga komunidad sa pinakaliblib na lugar. May representasyon mula sa bawat kontinente. Walang bayad. Walang sekretong pag-uusap. Sa labas ng silid, ang mga kamera ng press ay nag-aabang. Naramdaman nilang may kakaibang nagaganap. Hindi ito tipikal na Vatican briefing. Walang kardinal na lumabas upang magsalita. Ang unang lumitaw ay isang madre. Si Sister Clara. Hinarap niya ang kamera. Sa wakas, Anya, hindi lang kami naglilinis ng sahig ng simbahan. Bahagi na rin kami ng pagtatayo nito. Sa buong mundo, umalinggaw ang balita, Vatican announces Gender Equal Reform Council. Pope Leo calls for church renewal from the margins. African and Latin American religious leaders now at the center of change. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa mga forum, sa mga liham ng parokya, sa mga social media accounts ng mga traditionalist na obispo, lumaganap ang pagtutol. May mga tumawag dito na heresya. May mga nag-akusang ito ay plano upang sirain ang hierarchical order ng simbahan. Isa pang komentaryo ang nagbabala, kapag ang mga babae ay pinasok ang sentro ng kapangyarihan, mawawala ang sagradong otoridad ng altar. Ngunit sa isang barangay sa Cebu, sa isang favela sa Sao Paulo, sa isang kampo ng refugee sa Sudan, may mga mata na muling nagniningning. Sa kapilya ng mga migranteng walang papel sa Sicily, isang batang madre ang nagpatugtog ng balita sa radyo. Lahat ay tumahimik. Ang matandang lalaki na laging nauupo sa huling upuan, dating marinero, ay tumingin sa kanya. Kung ganyan ang Papa, baka may pag-asa pa tayo. Sa Vatican, si Leo ay muling bumalik sa kanyang mesa. Sa harap niya ay isang mapa ng mundo, may tuldok sa bawat lugar kung saan magsasagawa ng community consultation. Mahigit 100. Sa tabi nito ay isang larawan ni Sister Maria, nakatayo sa harap ng isang kubo sa Peru, hawak ang kamay ng isang batang may basag na sapatos. Wala siyang sinabing anuman. Ngunit sa kanyang paghinga, malinaw ang direksyon. Hindi na ito laban para sa kapangyarihan. Ito ay panata para sa katarungan. Hindi pa sumisikat ang araw nang umalis si Leo mula sa Vatican. Isang lumang kotse lamang ang sumundo sa kanya, walang tag ng opisyal na sasakyan ng Papa. Walang Swiss Guard. Wala ring press na sumunod.
Ang kanyang destinasyon, Assis, ang lungsod ng tahimik na revolusyon ni Francisco, ang santo na tumalikod sa kayamanan para sa kahirapan, sa kapangyarihan para sa paglilingkod. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kahabaan ng mga bukirin ng Umbria, nakatanaw lamang si Leo sa malayo. Wala siyang dalang sermon. Walang dokumento. Ang kanyang dala lang ay isang lumang rosaryo at ang alaala ng mga salita ni Francisco, ayusin mo ang aking simbahan. Pagdating niya sa kapilya, malayo pa lang ay ramdam na ang katahimikan ng lugar. Bumungad sa kanya ang matandang basilika na tila yumuyuko sa lakas ng hangin. Ang ulap ay mababa, ang simoy ay malamig, at sa ibabaw ng mga marmol na bato ay may manipis na halumigmig na tila luha ng umaga. Lumakad siya ng mag-isa patungo sa loob ng simbahan. Walang anunsyo. Walang taga-awit. Walang ceremonial welcome. Sa altar, iisa lang ang nandoon, ang libingan ni San Francisco, payak, walang ginto, may kandila lang na mahina ang apoy, parang hinihiling na huwag itong patayin. Lumuhod si Leo. Dahan-dahan. Buong bigat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Francisco, tinawag kanya. Tinalikuran mo ang mundo. Ngunit ngayon, ang mundo ay tumututol kapag sinusundan ka namin. Nasaan ang mga kapatid mong sumunod sa iyo? Nasaan ang simbahang sinumpaan mong buuin? Tila wala siyang hinihintay na sagot, ngunit ang loob ng basilika ay napuno ng isang katahimikan na parabang nakikinig ang mga dingding. Isang uri ng presensya na hindi maririnig sa mga lungsod o palasyo. Maya-maya, may mga yabag sa likuran niya. Banal na Ama. Lumingon si Leo. Si Cardinal Valente, hinihingal, hawak ang isang brown na folder. Sinundan mo ako. Hindi ako sumunod. Napilitan akong habulin ka. Tumayo si Leo, bahagyang itinaas ang kilay. Bumagsak na ba ang mundo? Malapit na, tugon ni Valente, sabay abot ng folder. Kinuha ni Leo yon, binuksan. 10 lagda. 10 pangalan. 10 kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, Europa, Estados Unidos, Asia, lahat pirma sa isang liham na nagsasabing ang kasalukuyang papa ay lumilihis sa landas ng dogma at tradisyon. Tinatanggihan nila ang iyong pagiging lehitimo, dagdag ni Valente. Hindi pa opisyal. Ngunit ito ang unang hakbang. Isinusulong nila ang argumento na ang iyong mga aksyon ay labag sa doktrina, at sa gayon, ikaw ay hindi tunay na papa. Tahimik si Leo. Tinitigan ang papel. Mayroon na ba silang suporta sa Curia? Ayon sa balita, may ilan na sumasang-ayon. Ngunit hindi pa sapat para sa legal na aksyon. Hindi pa. Pero sapat para bumuo ng alon. Ilang ulit na nating narinig yan, Valente, tanong ni Leo, dahan-dahang itinupi ang papel. Na kapag may lumalapit sa katotohanan, tinatawag nila itong paglihis. Tinatawag nilang rebelyon. Tinatawag nilang erehe. Ngunit ngayon, ikaw na ang papa. Hindi ako papa para protektahan ang sarili ko. Nandito ako para protektahan ang ebanghelyo. Ngunit kung mawalan ka ng pwesto, hindi ko ito pwestong pinili. Binigay ito sa akin at maaari ring bawiin ng mga tao. Ngunit ang misyon, hindi iyon ninanakaw. Hindi iyon na ipapasa. Iyon ay panata. Tahimik si Valente. Sa labas, biglang bumuhos ang ulan. Malakas. Mabigat. Tumama ito sa bubong ng simbahan na parang sinampal ng langit. Umupo si Leo sa isang bangko, tinitigan ang krusipihong nakasabit sa tuktok ng altar. Kung titignan mo si Kristo sa krus, anya, hindi siya mukhang tagumpay. Wala siyang korona ng ginto. Walang taga-suporta. Inabandona siya. At kahit ganun siya ang tagapagligtas. Lumapit si Valente. Ano ang plano mo? Maging tapat. Magpatuloy. At huwag umatras. Nagbukas ng pinto ang isang madre na naglilinis ng basilika. Nang makita niya si Leo, napahinto siya. Ikaw po ba? Hindi mahalaga kung sino ako ngayon, sagot ni Leo. Ako ay isang peregrinong humihingi ng lakas. Naglapit siya sa puntod ni San Francisco. Lumuhod muli. Humawak sa gilid ng marmol. Marahan, parang anak na nakikiusap sa ama. Bigyan mo ako ng pananampalataya na hindi nangangailangan ng tagumpay upang magpatuloy. Bigyan mo ako ng puso na handang tanggapin ang kabiguan kung ito ang landas ng katotohanan. Sa kanyang likuran, si Valente ay nanatiling tahimik.
Hindi niya na kayang pilitin ang isang lalaking hindi na hinihintay ang pahintulot ng mundo upang sumunod sa Diyos. Nang tumayo si Leo, dumiretso siya sa isang maliit na altar kung saan may papel at pluma. Sumulat siya ng isang mensahe, isa lamang na pangungusap. Ang simbahan ay hindi ipinanganak sa silid ng mga prinsipe, kundi sa alab ng mga apoy ng mga martir. Iniwan niya ito sa harap ng puntod. Sa paglabas niya ng basilika, ang ulan ay mas malakas na. Ngunit hindi siya nagtago. Hindi siya nagpayong. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang kasuotan, ang kanyang mukha, ang kanyang mga kamay. Minsan, ang tubig lang ang sapat para hugasan ang bigat ng mundo. Sa pag-uwi nila ni Valente, walang nagsalita sa loob ng sasakyan. Pareho silang nakatingin sa kalsadang basa, sa mga punong yumuyuko sa hangin, sa mga simbahan sa malalayong burol na nakatayo pa rin, kahit sinasalanta ng panahon. Nang malapit na sila sa Vatican, huminto si Leo. Bukas, sabi niya, ay babalik ako sa logya. Para saan? Para sa katotohanan. Ang umagang iyon sa Roma ay nagsimula na parang iba pa. Walang paalala. Walang senyas. Ngunit sa loob ng ilang oras, nagsimulang dumagsa ang mga tao sa St. Peter's Square, tila inakay ng hangin o ng isang bulong na walang malinaw na pinanggalingan. Mga peregrino, madre, pari, turistang nakadinig mula sa CAF, mga lokal na bumaba mula sa burol ng Gianicolo, lahat ay tumitingala sa balkonahe ng basilika, sa lugar kung saan karaniwang lumilitaw ang papa pagkatapos ng halalan. Ngunit ngayon walang usap-usapan tungkol sa halalan. Ang usapan ay tungkol sa isang anunsyong paparating. At si Leo, ang papa ng mga hindi inaasahan, ay muling gagamit ng tanong upang bitbitin ang buong mundo. Sa loob ng Vatican, ang kapilya ni Leo ay payapa. Nakaupo siya sa maliit na bangko sa harap ng altar, suot ang simpleng sutana na walang borda, walang gintong palamuti. Sa tabi niya, isang kahon ng kahoy. Malaki. Mabigat. Si Cardinal Valente ay dumating, maingat sa kanyang mga yabag. Narito na sila, sabi niya. Ang media, ang mga mamamayan, ang mga gwardiya. Pati ang mga kalaban mo. Lahat naghihintay. Tumango si Leo. Handa na ako. Sinasabi nilang ito ang magiging huling hakbang mo. Kung itutuloy mo ito, baka hindi ka napayagan sa susunod. Kung ganoon, sagot ni Leo, mas mabuting gamitin ko ang pagkakataong ito sa tama. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito, hindi mga dokumento, hindi mga kagamitan, kundi isang simpleng tela na isinulat ng kamay. Nasa loob ng tela ang kopya ng bawat mahalagang item sa Vatican Treasury, mga koleksyon ng sining, mga antikes, mga ari-arian. Sa ibaba ng listahan ay may isang marka, isang bilog. Iyon ang bahagi na ibebenta. Sa labas, ang kampana ng basilika ay tumunog. Paglapit niya sa balkonahe, ang liwanag ng araw ay tila biglang tumama sa kanya, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Humakbang siya. Walang mitra. Walang staff. Wala ring sagradong tela. Isang papa na parang pari sa maliit na parokya, lumulutang sa gitna ng isang karagatan ng pag-aalinlangan at pananampalataya. Mga kapatid, panimula niya, ang tinig ay kalmado, malinaw, walang panginimi, ako ay lumalapit sa inyo ngayon hindi bilang monarko, hindi bilang pinuno, kundi bilang lingkod. Tahimik ang karamihan. Parang hinihintay ang susunod niyang hakbang, ang putok ng revolusyon. Napakatagal ng bilanggo ang ating simbahan sa sarili nitong kadakilaan. Tila ba mas mahalaga na panatilihin ang mga kayamanan, kaysa sundin ang salita ng Diyos? Ngunit ako'y naniniwala na ang kayamanan ng simbahan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa pagmamahal sa kapwa. Tumingala siya. Tiningnan ang malawak na dagat ng mga mukha. Kaya ngayong araw na ito, inaanunsyo ko ang pagbebenta ng isang katlong bahagi ng mga sining, kayamanan, at ari-arian ng Vatican. Ang kikitain ay ilalaan sa isang pandaigdigang pondo para sa mga refugee, para sa aksyon sa klima, at para sa paglaban sa kahirapan. Isang alinggaw ng reaksyon. Sa unahan ng crowd, isang batang babae ang napaluha. Sa likod, isang grupo ng mga madre ay naghawakan ng kamay. May pumalakpak. May nanahimik. Ngunit sa loob ng Vatican, sa mga salang hindi nakikita ng mga kamera, nagsimulang kumulo ang pagtutol. Hindi ito maaaring mangyari, bulalas ni Cardinal Hoffman, itinapon ang isang dokumento sa mesa ng Curia. Binubuwag niya ang pundasyon ng ating kapangyarihan, dagdag ni Cardinal Raleigh. Gaano nakatagal ang simbahan kung mawawala ang yaman nito? Hindi ito simpleng charity, singit ni Tamaras.
Ito ay simbolo ng pagiging sentro ng mundo. Kung isusuko natin ito, tayo ay magiging isa na lang sa marami. Ngunit habang sila'y nagtatalo, si Leo ay patuloy na nagsasalita sa plaza. Ang simbahan ay hindi kolektor ng sining. Hindi ito museo. Ito ay simbahan. At ang ating pananagutan ay hindi sa mga dingding ng ating palasyo, kundi sa mga tahanang walang bubong. Sa mga bata na walang pagkain. Sa mga lumikas na walang lupang tinatapakan. Tahimik. Malalim. Hanggang sa isang awit ang sumiklab mula sa isang bahagi ng crowd. Isang matandang babae, may basang belo sa ulo, ang kumanta ng Ubi Caritas. Sumunod ang isa, dalawa, dose-dosenang tinig. Hanggang sa ang himig ay naging dagat. Isang awit ng simbahang muling bumabangon sa puso ng tao. Sa itaas, si Leo ay yumuko. Maraming magtatanong, paano kung mawalan tayo ng suporta? Paano kung mawalan tayo ng lakas? Ang sagot ay ito, kung ang simbahan ay hindi na kayang umiral ng walang ari-arian, marahil ay hindi na tayo simbahan. Sa isang madilim na pasilyo ng Apostolic Palace, si Valente ay tinapik sa balikat ng isang matandang obispo. Hindi ba siya natatakot? Baka nga, sagot ni Valente. Pero mas natatakot siyang hindi sundin ang ebanghelyo. Pagkatapos ng anunsyo, hindi umalis si Leo agad. Bumaba siya. Hindi sa secure elevator, kundi sa lumang hagdanan ng likuran. Pumasok siya sa gitna ng crowd. Wala siyang sinabing anuman. Ngunit lahat ng makasalubong niya ay lumuluhang yumuko. Isang bata ang lumapit, bitbit ang simpleng krusipihong yari sa kahoy. Inyo na po ito, Santo Papa, sabi ng bata. Tinanggap ito ni Leo at niyakap ang bata. Sa'yo ito. Mas malapit ka kay Kristo kaysa sa akin. Kinagabihan, habang ang Vatican ay pinupuno ng mga tawag mula sa mga embahada, mula sa mga mamamahayag, at mula sa mga nababahalang donor, si Leo ay nakaupo sa kapilya ng Santa Marta. Walang ilaw kundi ang apoy ng kandila. Sa tabi niya, ang lumang sulat ni Sister Maria. Muling binasa niya ito. Kapag ang mundo ay nanginginig, ang simbahan ay dapat manindigan. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga hindi naririnig. Tumayo si Leo. Lumapit sa altar. At marahil higit pa sa alinmang sermon, sinabi niya. Naway marinig mo kaming muli, Panginoon. Dahil ngayon kami ay muling nagsisimula. Ang mga pader ng Salarigia ay tila mas makapal sa araw na ito. Sa bawat haligi, sa bawat estatwa ng mga nakaraang pontiffs, tila naroroon ang paghusga. Sa itaas, ang mga fresko ni Vasari ay sumisilip sa ibaba, tahimik na saksi sa isa na namang pagtatangka ng kapangyarihan na pigilin ang pagbabagong itinutulak ng panahon. Sa gitna ng silid, nakaupo ang halos 70 kardinal. Pulang sutana. Gintong krus. Mataas na upuan. Tahimik ang lahat hanggang sa ang pintuan ay isinara ng 2 gwardiya at nagsimula ang pagpupulong. Si Cardinal Relique ang unang tumayo. Walang paligoy. Ang ating kinakaharap ngayon ay hindi simpleng usapin ng diskurso. Ang ating kinakaharap ay ang mismong integridad ng institusyon. At ang sanhi nito, sabay turo sa harap, ay nakaupo roon, walang mitra, walang pastol, kundi isang rebelde. Si Papa Leo ay nakaupo sa simpleng silya, walang tagasunod, walang dokumento sa harapan. Tahimik siyang nakatingin kay Relique, ni hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay payapa, parang hindi bahagi ng bagyong gumuguhit sa paligid niya. Sa loob lamang ng ilang buwan, dagdag ni Cardinal Hoffman, tumayo rin, winasak mo ang mga batayan ng liturhiya, binago mo ang moral compass ng pamumuhunan, at ngayoy ibinenta mo ang mga yaman ng ating kasaysayan. At sa anong kapalit? Media praise. Pambansang coverage. Hindi, sagot ni Leo, marahan. Kapalit nito ay ang pagkakataong matignan tayo muli bilang simbahang tumutugon, hindi simbahang nanonood. Hindi mo naintindihan, singhal ni Hoffman. Ang tradisyon ang siyang ugat ng ating pagkakakilanlan. Kung aalisin mo ito, paano pa tayo kikilalanin? Tumayo si Cardinal Tamaras. Ang simbahan ay palaging dumanas ng mga hamon. Ngunit hindi pa ako nakakita ng Papa na sadyang winawasak ang mga haligi nito mula sa loob. Isang katahimikan ang sumunod, ngunit agad itong naputol nang tumayo si Cardinal Santos mula sa Pilipinas. Tahimik siya sa una, ngunit sa kanyang pagtindig ay may dignidad na hindi kailanman umuukit ng galit, kundi pananalig. Ang sinasabi ninyong haligi, anya, ay hindi gawa sa bato.
Gawa iyon sa pananampalataya, sa panalangin, sa buhay ng mga taong nasa lansangan. Hindi sa mga korona. Hindi sa mga painting. Kundi sa mga kamay ng mga ina na hindi makabili ng gatas para sa kanilang anak. Lumingon siya sa paligid. Ang Papa ay hindi perpekto. Wala sa atin ang perpekto. Ngunit ngayon, mayroon tayong leader na naglalakad sa putik, hindi sa karpet. At ang putik na yon, huminto siya sandali, ay mas malapit sa ebanghelyo kaysa sa pulang sutana natin. Nagkatinginan ang mga kardinal. Ang ilang mga mukha ay tila na kuryente ng sinabi. Ang iba'y tumalikod. Tumayo si Cardinal Ndiaye ng Senegal. Maraming taon kaming hindi naririnig sa mga silid na ganito. Ang aming mga simbahan ay walang kisam, ang aming mga pari ay nagmimisa sa ilalim ng araw, ngunit kailanman, hindi kami tumigil. Ngayon lang kami naramdaman. Ngunit kailangang may hangganan, sigaw ni Ralique, pumalo pa sa mesa. Kung sisirain natin ang lahat, anong matitira? Muling tumayo si Leo sa wakas. Kung ang natira, anya, ay ang puso ni Kristo, sapat na yon. Lumingon siya sa buong silid. Nais ninyong pag-usapan ang otoridad. Ang otoridad ng Papa. Ang lehitimasyon ko. Narito ako hindi dahil sa boto ng mga tao, kundi dahil sa panawagan ng isang tinig na mas malalim pa sa anumang proseso ng eleksyon. Lumapit siya sa gitna ng silid. Tahimik. Mabagal. Ngunit hindi ako dumarating para ipilit ang sarili. Dumarating ako para imbitahan kayo. Isang paanyaya. Hindi para sa pagpirma, kundi para sa paglalakad. Naglakad siya sa harap ng mesa ni Ralique. Kung nais mong talakayin ang mga reforma ko, sabi niya, halina't samahan mo ako sa isang kanlungan ng refugee sa Lampedusa. Maghain tayo ng pagkain. Makinig tayo sa kanilang mga kwento. Kung sa pagtatapos ng araw na iyon ay hindi mo naramdaman ang espiritu, babawiin ko ang mga plano ko. Lumingon siya kay Hoffman. Kung nais mong marinig ang tunay na sigaw ng simbahan, sumama ka sa akin sa isang slum sa Nairobi. Magdasal tayo sa silid ng isang batang may lagnat na walang gamot. At sa huli, tumingin siya sa buong silid. Ang simbahan ay hindi dapat magtalaga ng mga patakaran sa layo ng gutom. Hindi dapat tayo nagpupulong habang ang katawan ng ating kapatid ay nilalamon ng ulan at alikabok. Tahimik ang silid. Nag-angat ng kamay si Cardinal Ruiz mula sa Colombia. Santo Papa, ang tinutulig sa nila ay hindi lang ang gawa mo, kundi ang takot nilang mawala ang kontrol. Pero marahil ito na nga ang oras. Muli katahimikan. Sa sulok ng silid, isang matandang kardinal ang tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Si Cardinal Bianchi. Hindi kilala. Hindi maingay. Ngunit isang beses siyang tumingala. Kung ang ebanghelyo ang sinusunod mo, anya, halos pabulong, panalo ka na. Kahit alisin ka nila sa upuan mo. Sa sandaling iyon, parang may lumuwag sa hangin ng silid. Parang ang bigat ng mga siglo ay bahagyang natuklap mula sa balikat ng mga naroon. Lumapit si Valente sa tainga ni Leo. Iba na ang ihip ng hangin. Hindi ko kailangan ng ihip, sagot ni Leo. Ang kailangan ko lang ay direksyon. Umalis siya sa silid ng walang fanfare. Hindi siya binati. Hindi rin siya sinundan. Ngunit ilang mga mata ang nanatiling nakasunod. Hindi sa tungkulin kundi sa pagtataka. Sa paghanga. Sa takot. Sa labas ng bulwagan, sa loob ng isang hallway, nagkita sina Cardinal Santos at Sister Guadalupe na naghihintay sa gilid, sa isang tahimik na tagpuan ng pag-asa at katotohanan. Paano mo alam na hindi siya bibigay? Tanong ni Guadalupe. Dahil, sagot ni Santos, ang mga tunay na propeta ay hindi bumabawi. Kahit kapag mag-isa na lang sila. Sa plaza sa labas ng Vatican, may ilang tao pa rin. Umuulan ng kaunti. Ngunit may isang grupo ng mga kabataan na nag-aalok ng pagkain sa mga pulubi sa gilid ng bakod. Para kay Papa Leo, sabi ng isa. Para sa simbahan na nagigising muli. Sa loob ng kanyang silid, binuksan ni Leo ang kanyang maliit na notebook. Isinulat niya. Ang tunay na sisma ay hindi laging sigawan. Minsan, ito ay katahimikan ng mga hindi makalakad sa landas ng kababaang loob. Isang araw ng linggo. Ang araw ay mababa pa lamang sa kalangitan ng Roma, ngunit ang St. Peter's Square ay tila isang buhay na katawan, pulsante, gumagalaw, humihinga sa pag-asam. Mula sa bawat panig ng mundo ay dumagsa ang mga tao. May mga driver ng tricycle mula sa Pilipinas.
May mga madre mula sa Rwanda. Mga migranteng naglakad mula sa istasyon ng Termini, may dalang anak. Mga pari sa lumang sutana, mga aktivista sa maong, mga lola sa saklay, at mga binatang may mata na tila nasindihan sa kauna-unahang pagkakataon. Wala ni isa ang nakakaalam ng eksaktong sasabihin. Ngunit lahat ay dumating para marinig. Sa loob ng Apostolic Palace, si Papa Leo Rasi ay tahimik na nakatayo sa harap ng salamin. Ang kanyang kasuotan ay hindi bago, hindi rin seremonyal. Isa lamang itong simpleng puting sutana, walang borda. Walang gintong sinturon. Walang pastol na baston. Isinusuot niya ang kanyang sapatos na kupas, parehong sapatos na ginagamit niya noong siya ay nagsasagawa ng misa sa mga nayon ng Peru. "Handa ka na ba?" tanong ni Cardinal Valente mula sa pintuan. "Hindi kailanman," tugon ni Leo. "Pero ngayon, ayoko nang maghintay." Sabay silang lumakad sa kahabaan ng pasilyo. Walang tunog kundi ang yabag ng hakbang. Sa isang gilid, isang janitor na hindi inaasahan ang kanilang pagdaan ay napatigil, nagbigay galang. Tumango si Leo, sabay sabing salamat sa paglilinis ng simbahan. Paglabas nila sa logya ng basilika, ang tunog ng plaza ay parang alon na humahampas sa bato, libu-libong tao, libu-libong hininga, libu-libong pananabik. Tumayo siya sa gitna. Walang mikropono. Walang tagapagsalita. Tanging katahimikan ang kanyang hinihingi, at ang katahimikan ay dumating, dahan-dahan, parang hangin na bumalot sa buong lungsod. "Mga kapatid," panimula niya, "ang tinig ay hindi malakas ngunit malinaw, nagtitipon tayo rito hindi dahil sa akin, kundi sa kanya. Hindi dahil sa isang leader, kundi sa isang liwanag na patuloy na sinusundan kahit madilim ang daan." Isang bata ang umiyak. Isang ina ang yumakap sa anak. Walang nagsalita. Walang kumilos. Sa mga buwan na lumipas, patuloy niya, "Ako'y tinawag na rebelde. Tinawag na erehe. May mga nagtanong sa aking karapatan. May mga nag-alok ng ginto upang tumigil. May mga banta na akong narinig sa gitna ng gabi." Humina siya. Mabigat. Mabagal. Ngunit sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, bumabalik ako sa isang tanong, ano ba talaga ang simbahan? Tiningnan niya ang malawak na dagat ng mga mukha. Ang simbahan ba ay palasyo? Ang simbahan ba ay mga dokumento, mga otoridad, mga pamana? O ito ba ay ang pagyakap sa ketongin? Ang pagkain sa may lagnat? Ang pagdamay sa mga inilibing sa kawalan? Walang sagot. Ngunit ang katahimikan ay tila sumagot ng yuy. "Mga kapatid," sabi ni Leo, "ang simbahan ay hindi pag-aari ng Papa. Hindi ito pag-aari ng mga kardinal. Hindi ito pag-aari ng sinuman. Ang simbahan ay pag-aari lamang ni Kristo." Sa isang sulok ng balkonahe, nakatayo ang ilang matataas na opisyal ng Curia. Si Cardinal Ralic ay nanatiling nakatitig, hindi gumagalaw, ang mga kamay ay nakakuyom. Si Cardinal Hoffman ay malamig ang tingin, waring naghihintay ng pagkakamali. Ngunit hindi iyon dumating. "Kaya ngayong araw," dagdag ni Leo, "inaanyayahan ko kayong lahat, hindi na lamang ang mga pari, hindi na lamang ang mga obispo, kundi kayong lahat na maging simbahan." Isang banayad na pag-ihip ng hangin ang dumaan. Inilipad nito ang laylayan ng kanyang sutana. Isang tanda marahil mula sa kalangitan. Ang ebanghelyo ay hindi ligtas. Hindi ito comfortable. Ang ebanghelyo ay nagpapagulo ng palasyo, nagpapalaya sa bilangguan, at minsan, binabasag ang templo upang muling buuin. Mula sa gitna ng crowd, isang grupo ng mga kabataang Katoliko ang tahimik na nagtaas ng kanilang kamay sa pagsang-ayon. Sumunod ang ilan pa. Hanggang sa daan-daang braso ang nakataas, parang panata ng isang bagong pagkilos. Kung ang pagsunod sa katotohanan ay mangangahulugan ng pagkawala ng posisyon, ng pamagat, ng suporta, hayaan niyong mawala ang lahat, ngunit huwag ang katotohanan. Sa likod niya, ilang mga kardinal ay nag-usap sa bulong. May halatang galit. May halatang kaba. Ngunit si Leo ay nanatiling nakaharap sa mga tao. "Hindi ko sinasabi ito upang itaguyod ang sarili," ani Leo. "Sinasabi ko ito upang ipaalala, ang krus ay hindi dekorasyon. Ito ay paanyaya." Bigla, mula sa crowd may sumigaw. "Santo Papa, hindi kayo nag-iisa." Kasabay ng sigaw na iyon, isang lumang himno ang umalingaw-ngaw. Isang tinig, 2, 10, 100. Hanggang sa buong plaza ay kumakanta ng Si Christus Vincit. Tumingin si Leo sa langit. Ang mga bato ay mananatili.
Ngunit ang hangin ng espiritu ay hindi natin kayang pigilan. Isang huling linya ang kanyang binigkas. Kung ikaw ay natatakot sa pagbabagong dulot ng ebanghelyo, tanungin mo ang sarili mo, natatakot ka ba dahil mali ito? O dahil totoo ito? Pagkatapos ng kanyang mga salita, hindi siya umalis kaagad. Tumayo siya roon, sa gitna ng kanta, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng lumalalim na tanong. Sa ibaba, si Sister Guadalupe ay nakatingala, tahimik na umiiyak. Ngayon, anya, nagsimula ang simbahan na kilala ko sa panalangin, ngunit matagal ko nang hindi nakita sa mundo. Sa isang bench, si Cardinal Santos ay naupo, nagkrus, at pumikit. Sa conference room ng Curia, si Ralik ay tumayo, tumalikod, at naglakad palabas, hindi nagpapaalam. Sa control room ng Vatican Media, isang teknisyan ang bumulong, may pahintulot ba siya na gawin yon? Walang sumagot. At habang dahan-dahang umuubos ang araw, habang ang mga ibon ay nagsisimula ng lumipad pabalik sa kanilang pugad, isang tanong ang naiwan sa hangin. Si Leo ba ay isang mapanganib na traitor? O siya ba ang unang propetang matagal nang hinihintay? I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.